Patay na ang pinakamataas na pinuno ng Iran matapos ang malawakang magkakaugnay na pag-atake na posibleng nagbago sa gitnang silangan. Ngayon ang tanong ay hindi na kung tutugon ng Iran, kundi kung gaano kalawak kakalat ang digmaan. Maligayang balik sa special na Jerusalem Initiative sa JNS TV. Ako si Josh Haston ng JNS News kasama si Alex Treyman, CEO ng JNS. Alex, ang Israel ay nasa digmaan. Operation Roaring Lion na tinawag ng Israel kasama ang Estados Unidos, Epic Fury magkasanib na opensiba ng Israel at US na tumatarget sa pamunuan at iba pang mahahalagang lugar. Tatalakayin natin lahat ito tungkol sa Iran. Nagsimula ito mga alas 8:15 ng umaga lokal na oras noong Shabbat ng Sabado. Alex, ano ang pinakabagong balita? Tulad ng sabi mo, ito ay pinagsamang operation. Ito ang pinakamahalagang kampanyang militar sa loob ng Iran o kahit saan sa rehiyon sa panahon ng digmaang ito. Akala namin nung 12 araw na digmaan ay rurok na, pero mas matindi pa pala ang nangyayari ngayon. Noong 12 araw na digmaan na pagpasyahan na ang target ay mga pasilidad nuklear at ballistic missile ng Iran lang. Hindi isinama si Ali Khamenei, ang Ayatollah ng Iran, at ang rehimen sa mga target para manatili sila sa pwesto. At dito makikita mo mula alas 8:15 ng umaga ng Sabado na ang mga unang target ay ang rehimen at ang mga infrastruktura nito at may mga confirmation na si Ali Khamenei ay tinarget. Tinarget din ang presidential compound. Isang pagpupulong sa pagitan niya at ng kanyang mga matataas na tagapayo ang naiulat na tinarget, ngunit kumpirmadong patay na siya. Kinumpirma na ng mga Iranian ang kanyang pagkamatay. At kaya ang naiwan na huling target noong Hunyo sa loob ng 12 araw na digmaan ay naging unang target ng Epic Fury. Mula noong massacre noong Oktubre 7 na patumba ng Israel ang mga leader ng Hezbollah, Hamas, at ngayon pati ang pangunahing taga-suporta ng pandaigdigang terorismo, ang ulo ng pugita, si Khamenei. Ano ang susunod? Maliwanag, nagsisimula pa lang ang digmaan. Sa Iran, nakita nating nagdiwang at nagpapaputok sa buong bansa kahapon. Ano ang susunod ngayong wala na si Khamenei? Salamat sa Diyos. Sa totoo lang, hindi natin alam at nakita natin na pinatagal ng rehimeng Iranian ang paglalabas ng information na patay na si Khamenei. Sa tingin ko, kung inihayag nila agad sa mga unang sandali na napatay si Khamenei, maaaring nagdulot iyon ng pagkasira ng chain of command at maraming pagtiwalag. Alam agad ng mga Iranian mula sa unang minuto na tapos na ang digmaan at hindi na sulit pang ipaglaban pa. Pero sa pamamagitan ng pagpapaliban ng pag-anunsyo ng kanyang pagkamatay, sa katunayan kahit na sinasabi, at nakita mo ang foreign minister kagabi na nagsasabi, ayon sa kanya na si Khamenei ay buhay pa. Ang paglipas ng panahong iyon ay nagbigay daan sa mga Iranian na maghanda at patunayan na kaya nilang maglunsad ng matinding tugon laban sa Israel at Estados Unidos. Kapag sinabi kong matinding tugon, hindi ko ibig sabihin na kayang talunin ng mga Iranian ang Israel o Estados Unidos, maliban na lang kung may sandatang nuclear, dirty bomb o chemical na armas sila na hindi pa nagagamit. Kailangan nating pag-aralan ang posibleng estratehiya nila para makaligtas. Si Khamenei, na 86 na taong gulang, ay hindi na makakaligtas dito. Malinaw na gustong manatili sa kapangyarihan ang natitirang rehimen. Kaya sa tingin ko, makikita mo na magpapatuloy silang magpaputok ng mga misil gaya ng ginagawa nila paunti-unti. Tama ba? Wala pa tayong nakikitang malalaking pag-atake tulad nung simula ng 12 araw na digmaan. Lalo na nung mga naunang pag-atake na ginawa ng mga Iranian noong Oktubre at Abril, kung saan nagpaputok sila ng mga 100 sabay-sabay o 12 ng sabay-sabay. Nakikita natin na nagpapaputok sila ngayon ng ilan-ilan lang, mga 3, 5 sabay-sabay, minsan isa lang, at pinaghihiwalay nila ang mga pag-atake ng ilang oras o 1 oras o 2 oras bawat isa. Malamang tinitingnan nila kung gaano katagal nila mapapahaba ang digmaan. Para sa Israel, alam mo, ang tanong ay hanggang kailan inaasahan na mananatiling matino ang mga Israeli kung paulit-ulit silang tumatakbo papasok at palabas ng mga silungan ilang beses sa isang araw. Ibig kong sabihin, ako at siguro ikaw rin ay 6, 7, 8 beses nang nakapunta sa mga bomb shelter nitong mga araw kahit 10 oras ng gabi. Kaya alam mo, kung kaya nilang tiisin yon ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, alam mo, maaring maubusan ng gasolina ang Israel, lalo na kung maubusan pa sila ng mga anti-ballistic missile battery. Sa parehong panahon, limitado rin ang oras ng Estados Unidos sa tingin ko para kay Pangulong Trump.
Maraming tao sa loob ng Estados Unidos, parehong mga demokratiko at pati na rin yung mga isolationist na republikano na ayaw makita ang Estados Unidos na madamay sa isang digmaan. Sinabi ni Pangulong Trump na maaring maging mabilis at malaking tagumpay ito pati para sa mga Amerikano. Kung tatagal pa ito hanggang sa ikalawang linggo, tapos sa ikatlong linggo, at pagkatapos ay sa ikaapat na linggo sa isang punto, maaring magkaroon ng malakas na presyon sa loob ng Estados Unidos na itigil ang kampanya. Kung magagawa ng Iran na maghintay ng matagal at maitaas pa rin ang kanilang bandila gaya ng ginawa ng Hamas sa loob ng mahigit 2 taon, makakamit nila ang tagumpay dito. Kaya ang tanong, posible bang magkaroon ng matinding galit, napakatinding galit, at saka kaya ba ng mga mamamayan ng Iran na mag-alsa at kumbinsihin ang mga miyembro ng Islamic Republic, ang Revolutionary Guards, na umatras at talagang papanig sa mga tao at dalhin ang Iran sa isang bagong direction palayo sa mapanatikong Islamikong rehimen na ito? Kaya dadako na ako sa ilang detalye. Bukod kay Khomeini, napatay din ng Israel ang commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Dito naman sa bansa, ang Defense Minister ay nagpapatawag. Sa tingin ko, umabot na ngayon sa kabuang 70,000 reservists. Ibahagi ko lang, papunta ako sakay ng kotse ko nang biglang may alerto kaya kinailangan kong huminto sa gilid ng mataong kalsada at maghanap ng masisilungan. Pagtingala ko, nakita ko ang bakas ng Israeli anti-missile system, isang malakas na pagsabog at napasabog ang isa sa mga Iranian ballistic missiles. Tama, gaya ng sabi mo, hindi ito 20, 30 or 40 missiles sabay-sabay kundi siguro isa kada 1 o 2 oras. Oo, aminin ko, pagod na ako. Tumatakbo kami sa bomb shelter ng 2:00 ng madaling araw, tapos 6:00, 7:00 at 9:00. Ganito ang sitwasyon dito. Sa palagay ko, karamihan sa mga Israeli ay hindi nakatulog ng maayos kagabi. And hindi ko alam kung maari tayong umasa na makakatulog tayo ng maayos sa mga susunod na araw. Hindi natin tiyak ang mangyayari. Sa ngayon, may ilang ballistic missile na nasasabat ng Arrow system sa atmosfera. May advanced na multi-layer missile defense system ang Israel. Kaya ang Arrow at ang THAAD na gawa ng US, kaya nilang saluhin ang mga missile kahit nasa atmosfera pa. At syempre, mas maganda iyon dahil mas malayo ito sa lupa. Mukhang napupulbos din ang mga missile kapag pinasabog ito sa atmosfera sa kung anong dahilan man. Sa tingin ko, mas kaunti ang shrapnel na nakukuha natin. Minsan pumapalya ang Arrow at THAAD sa pagharang ng ilang ballistic missile. Pagkatapos, ginagamit ng Israel ang kanilang short-range missile defense system, kabilang ang David Sling para sa medium-range missile. At natuklasan pa ng Israel na maaari nilang gamitin sa panahon ng 12 araw na digmaan na Operation Rising Lion, na maaari rin nilang gamitin ang Iron Dome bilang huling depensa para harangin ang mga missile. Ang problema lang, ang missile defense na ito ay para sa short-range missiles lang or yung hindi umaabot sa taas ng atmosfera. At heto na tayo, may mga palatandaan na baka kailangan na nating tumakbo papunta sa bomb shelter. Pre-alert, alert, pre-order alert. Baka kailangan nating tumayo at tumakbo anumang sandali ngayon. Pwedeng tumunog ang sirena at hindi mo ito kayang patayin. Diba? Kaya ito ay isang paraan para mute it. Right, so this happens and it's also hindi maganda ang tunog nito, di ba? Hindi ito kalmado o banayad na baka kailangan mong pumunta sa bomb shelter. Parang At wala ka namang magawa. Kaya kapag tumunog ito, napapraning ka. Parang sabay-sabay nagpapapanic attack ang lahat kahit nasanay na kami rito. Kung kailangan ng Iron Dome saluhin ang ballistic missile, ginagawa niya ito malapit sa lupa. Sa palagay ko, kaninang umaga yon na ang missile na tinutukoy mo papasok sa trabaho. Nakita namin, narinig namin ang isang malakas, sobrang lakas na pagsabog at nakita namin ang usok ng na-intercept sa langit na parang direkta sa ibabaw ng Temple Mount at medyo mababa ito sa lupa. Kaya alam mo talagang delikado, alam mo ang pwedeng mangyari kung makalusot ito sa Arrow at makalusot din sa David Sling. Ang Iron Dome ang magsisilbing huling depensa. Minsan makikita mo ang malalaking shrapnel at sugat. Madalas tawag dito ay light injuries pero pwede rin itong magdulot ng mga sugat na nagbabago ng buhay. Alam mo kapag ang shrapnel ay bumagsak sa mukha o katawan ng tao, hindi mo alam ang pwedeng maging pinsala nito kahit pa tinatawag itong light injury kumpara sa moderate or critical injury. Kasabay nito, kung cluster bombs ang ballistic missile, ibig sabihin bumabagsak ang mga ito. At bago pa sila tumama sa lupa, nagkakalat sila ng maliliit na piraso sa mas malawak na radius, bawat isa ay may dalang payload.
Kahit kaya ng Iron Dome saluhin, posibleng nagkalat na noon ang mga cluster bomb. Kaya maaari pa ring magkaroon ng malaking pinsala kahit na masalo ng Iron Dome ang ballistic missile. Kaya Alex, 2 tao ang namatay at pinag-usapan nila ito kaninang umaga sa balita. Ang pagkakakilanlan ng isa sa mga namatay ay isang babae na isang dayuhang manggagawa dito sa Israel. Siya ay isang tagapag-alaga. Dahil inaalagaan niya ang isang matandang Israeli, hindi niya ito maiwan. Nanatili siya rito. Sa kasamaang palad, tinamaan ng direkta ang gusali at namatay siya. Isa pang babae sa tingin ko ay nagkaroon ng problema sa paghinga or nag-shock or kung ano paman. Hindi siya makahinga at sa kasamaang palad, pumanaw din siya. Pero yan ang realidad, di ba? Nakita natin na napatay ang babae sa direktang tama sa Tel Aviv. Kung napanood mo ang video ng direktang tama, makikita mo kung gaano kalaki ang pinsalang dulot ng ballistic missile. Marami na tayong nakita nito. Nagkaroon ng maraming tama ng ballistic missiles na hindi na-intercept at tumama sa lupa. Nakita natin halimbawa ang isa pang ballistic missile na tumama sa isang bus depot. Sa tingin ko, sa labas ng Haifa makikita mong may 10 o higit pang magkakasunod na bus na tila lahat ay wasak. Kaya Bawat isa sa mga misail na ito ay kayang magdulot ng matinding pinsala. May isang babae na napatay. May 20 pang iba na nasugatan sa pag-ataking iyon. Pero tulad ng sabi mo, namatay ang babae dahil siguro sa atake o kondisyon sa puso o problema sa paghinga. Ang Magen David Adom Emergency Medical Services ay nag-ulat na nakapagbigay sila ng lunas sa mahigit 86 na sugatan hanggang kagabi. At karamihan sa mga sugat na iyon ay may kinalaman sa mga taong nagmamadaling tumakbo mula sa kanilang mga bahay o kung saan man sila naroroon papunta sa silungan. Alam mo na, nadadapa sa hagdan, natutumba, may mga bagay na bumabagsak sa kanila, iba't ibang klase, at pati na rin mga sugat na dulot ng stress. oo, tama ka dyan Alex at alam naman natin na mas mataas pa sana ang mga bilang na yan kung hindi dahil alam mo na, salamat sa Diyos at sa mga sistemang meron tayo ngayon at sa Diyos sa itaas. Gusto kong talakayin, gaya ng nabanggit natin kanina, ang mga layunin ng operasyon. Nitong mga nakaraang araw, napag-usapan natin si Pangulong Trump at ang mga sinabi niya. Una, sinabi niya sa mga tao sa Iran na tutulong sila. Pagkatapos, binago niya ang estratehiya at layunin. Sabi niya, gusto naming hindi magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Palaging nag-aalala ang Israel hindi lang sa sandatang nuklear kundi pati sa ballistic missile at sa Iran na pinuno ng mga teroristang proxy tulad ng Hezbollah at iba pa. Kahapon, nagsalita si Trump tungkol sa kalayaan. Panoorin natin ang clip na ito. Ang layunin natin ay ipagtanggol ang mga mamamayang Amerikano sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga nalalapit na banta mula sa rehimen ng Iran, isang malupit na grupo ng matitigas at masasamang tao. Ang mga gawain nito ay naglalagay sa panganib sa Estados Unidos, ating mga sundalo, base sa ibang bansa at mga kaalyado sa mundo. Sa loob ng 47 taon, ang rehimen ng Iran ay sumisigaw ng kamatayan sa Amerika at nagsagawa ng walang katapusang kampanya ng pagdanak ng dugo at malawakang pagpatay. Tinututukan ng Estados Unidos mga sundalo natin at inosenteng tao sa maraming bansa. Dahil sa mga kadahilanang ito, ang militar ng Estados Unidos ay nagsasagawa ng malaki at tuloy-tuloy na operasyon upang pigilan ang napakasamang radikal na diktadurya na ito mula sa pagbabanta sa Amerika at sa ating pangunahing pambansang seguridad. Sa mga dakilang mamamayan ng Iran, sinasabi ko ngayong gabi na malapit na ang oras ng inyong kalayaan. Manatili sa loob ng bahay at huwag lumabas dahil delikado at babagsak ang mga bomba kahit saan. Kapag natapos na kami, kunin ninyo ang pamahalaan ninyo. Sa inyo na ito. Malamang ito na lang ang tanging pagkakataon ninyo sa loob ng maraming henerasyon. Ulitin ko, nagsimula ito sa mga Iranian na nagprotesta. Sinabi ni Pangulong Trump na may tulong na darating tapos napunta sa usapan ng mga sandatang nuklear. Sumingit ang Israel at kailangang aksyonan din ang mga ballistic missile. Ngayon, bumabalik si Pangulong Trump sa issue ng kalayaan ng mga Iranian. Sa tingin ko, binigyan talaga ni Pangulong Trump ng tapat na huling pagkakataon ang negotiation kahit na inaasahan niya at ng marami pang iba. Tiyak na inaasahan ni Punong Ministro Netanyahu at ipinahayag ang pagdududa na magkakaroon ng kasunduan na para sa kanya ay walang halaga ang anumang kasunduang gagawin ng mga Iranian. Sa tingin ko, binigyan talaga ng Pangulo ng Estados Unidos ang mga Iranian ng huling pagkakataon para sabihin na uunawaan naming dinadala ninyo lahat ng militar dito. Siguradong gagamitin nyo ang puwersang militar laban sa amin at sa rehimeng ito. Wala kaming ibang magagawa kundi sabing
Tapos na ang laro sa nuclear program. Pwede kayong pumasok at buwagin ito. Pwede ninyong inspeksyonin ang kahit anong lugar kahit kailan, walang abiso at gawin ang gusto ninyo. Isusuko na namin ang nuclear. Ititigil namin ang paggawa ng ballistic missiles dahil alam naming sinusubaybayan ng Israel at Estados Unidos ang pag-unlad nito at may information ang Israel kung ilan at saan ginagawa ang mga ito. Kung isinuko ng Iran ang kakayahang nuclear at ballistic capacity nila, nangakong ititigil ang pagpopondo sa teroristang grupo tulad ng Hezbollah at Houthis at sinabi rin nilang hindi napapatayin ang mga nagpoprotesta. Hayaan nyo kami, magbabago na kami. Sa palagay ko, binigyan sila ng Pangulo ng lusot. Pero sa kasamaang palad, hindi sila pumayag kahit sa pinakasimpleng negotiation na iyon. Dahil dito nagpasya ang Pangulo ng Estados Unidos na hindi lang sandata ang problema. Ang problema ay ang mga gumagawa ng sandata at may control sa pindutan. Noong 12 araw na digmaan naghintay sila. Baka iniisip ng Israel na kaya nilang ligpitin si Khamenei. Sa Epic Fury, si Khamenei ang rehimen ang unang naging target. Makikita mong nakatutok ang Israel hindi lang sa pagligpit kay Khamenei, kundi inanunsyo rin nilang naligpit na nila ang 40 sa pinakamataas na antas ng IRGC at Defense Command. Binanggit mo ang Defense Minister. Binanggit mo ang Commander-in-Chief ng IRGC. Pero may hindi bababa sa 40 katao na ang napatay. Tinatamaan ang mga target ng rehimen habang ang Estados Unidos ay nakatuon sa pagtanggal ng nuclear at ballistic missile targets. Gusto kong i-update ang mga nanonood dyan. Alam nyo, hindi ito scripted dito. Nagre-record kami dito sa Jerusalem. Nakita nyo na pareho naming natanggap ang paunang alerto sa aming mga telepono. At para lang alam nyo, walang dapat mag-alala tungkol sa aming kaligtasan. Habang nagre-record kami ngayon, may mga misil na pinapalipad ng Iran at tumatama na sa gitnang bahagi ng Israel. At mukhang sa hilagang bahagi ng Israel, Tel Aviv, Haifa at marami pang ibang lugar. Kaya pinag-uusapan natin dito, siguro mga 2 o 3 milyong tao ngayon habang nagre-record tayo ang nagmamadaling pumunta sa mga silungan. Wala namang nangyayari dito sa Jerusalem ngayon kaya nandito kami sa aming upuan. Ikaw, 4 na minuto na ang lumipas at meron ding mga misil na posibleng bumagsak sa hilagang bahagi ng Jerusalem, Givatsev, pati na rin sa lugar ng Ramallah na nasa hilaga lang ng Jerusalem. Kaya nandito kami sa timog ng Jerusalem. At ganito ka-espesipiko ang missile defense ng Israel, pati na rin ang home front defense. Umaasa ang mga Israeli sa mga alertong ito. tama ba? Walang mga alerto sa loob ng Iran, maliban na lang kung ang IDF ang nagbibigay ng mga alertong iyon. Halimbawa, kagabi, nakita natin na nagbigay ang IDF ng mga particular na alerto na tatargetin nila ang lungsod ng Isfahan, kung saan may nuclear facility ang Iran. Iyan talaga ang lugar kung saan pinaniniwalaan nilang naroon ang 60% enriched uranium at hinihikayat nila ang mga sibilyan na lumikas mula sa lugar. Isa sa mga dahilan kung bakit hinihikayat nilang lumikas ang mga tao ay dahil sa posibleng fallout. Kung sa pagkakataong ito ay magpasya silang atakihin ang enriched uranium. Nung nakaraan, hindi ginalaw ng Israel ang uranium. Inatake nila ang mga kilalang pasilidad, yung mga pasilidad na alam nila kung saan maaaring higit pang payamanin ang enriched uranium hanggang 70% weapons grade pero hindi nila ginalaw ang uranium. Siguro nagalaw na nila ang uranium kaya pinaalalahanan ng Israel ang mga sibilyan na umiwas. Pero dito sa Israel may app tayo, ang Home Front Command, na sobrang tumpak. Nakakuha kami ng alerto na may mga misil na pinakawalan na ang Home Front Command ay naghihintay para sukatin ang trajectory kung saan tutungo ang mga misilang iyon na pumapailan lang sa atmosfera eksaktong kung saan sila babagsak. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita mong ang alerto para pumasok sa bomb shelter ay limitado lang sa mga lugar na pinaniniwalaan ng IDF at missile defense na posibleng tamaan ng misil, or sa mas malawak na lugar kung saan maaaring bumagsak ang shrapnel kapag na-intercept ang misil. Oo, grabe. Hindi ko maisip ang teknolohiya na yan. Patuloy pa rin kaming nakakatanggap ng alerto. Tinatangka lang namin alamin kung paano gamitin ang mga cellphone namin. Oo, tama. May mga misil na bumabagsak, Khmer, matindi sa mga lugar dito. Sa ngayon, ayos pa kami pero nakakabilib ang teknolohiya. Gusto kong pag-usapan si punong ministro Netanyahu. Nagpakita siya sa TV nung Sabado ng gabi para kausapin ang bansa. And hindi lang siya nakipag-usap sa mga Israeli, kundi nag-abot din siya ng mensahe, gaya ng madalas niyang gawin itong mga nakaraang taon sa mga mamamayang Iranian at sinabing ito ay isang pagkakataon para sa kanila.
Huwag palampasin ang pagkakataon, sabi niya sa isang pahayag na video sa wikang Hebreo, isang beses sa isang generation na pagkakataon, darating ang inyong sandali. Panoorin natin ang video na yon. אל תחמיצו את ההזדמנות. Ito ay pagkakataong minsan lang sa isang henerasyon. Huwag kayong mananatiling walang ginagawa. Ang inyong oras ay ang sandali kung kailan kayo hihilinging lumabas sa mga lansangan ng sama-sama, lumabas sa mga kalsada upang salubungin ang mga pulis. Yun ang magliligtas sa inyong mga buhay. Dumating na ang tulong. Kaya narito si punong ministro ng Estado ng Israel na hinihikayat ang mga mamamayang Iranian na mag-alsa. Nilinaw niya mula pa noong una na hindi ito laban sa mga mamamayang Iranian. Nakikita natin sa paputok at pagdiriwang na sila ang pinakaapi sa ilalim ng rehimen ng Iran. Ayon sa mga ulat at kay Pangulong Trump, 32,000 Iranians ang maaaring napatay nitong mga buwan. Kaya si Netanyahu muli ay direktang nagbigay ng mensahe sa mga tao, sinasabing ngayon na ang panahon na binuksan na namin ang daan para kayo ay mag-alsa laban sa inyong masamang rehimen. Sa tingin ko tama yan. Bago pa man natin gawin yan, ipapakita ko muna ito sa screen ngayon. Ito ang lahat ng mga lugar na target. May maliit na bahagi sa gitna na hindi tina-target. Nandito tayo sa hilagang gilid o sa loob ng bahaging ito pero hindi ako sigurado. Nandito tayo sa Jerusalem. Makikita mo hindi kabilang sa target na lugar ang Jerusalem. Tama, sa ngayon, siguro mga 10 minuto pa. 5 minuto or 1 oras, tingnan natin kung mailalagay nila ang screenshot sa screen. Pero alam mo, kapag pinag-uusapan mo ang rehimeng ito, alam mo ang mga nagpo-protesta ay lumalaban na sa rehimeng ito ng mga 6 na linggo na. Tama. Nakita natin na pinuntirya ng rehimeng ito ang 10,000 libo. Ayon sa ilang pagtataya, mahigit 100,000 ang nagpoprotesta sa kalsada at wala silang armas. Walang panlaban ang mga mamamayang Iranian laban sa militar. Ang estruktura ng militar sa Iran ay ginawa hindi para lumaban sa mga panlabas na kalaban. Ginagamit ng Iran ang mga proxy nilang terorista kaya may Hezbollah, Houthis at Hamas sila. Napapaligiran ang kanilang IRGC. Shock troops ito para kontrolin ang population, mabibigat ang armas nila. Walang armas ang mga mamamayan sa Iran. Milyon-milyon sa kanila ang lumabas sa mga lansangan nitong mga nakaraang linggo habang pinipigilan sila ng rehimen, sinusubukang ibalik ang mga nagpoprotesta sa loob ng kanilang mga bahay. Ngayon, bakit nga ba nagpoprotesta ang mga tao? Nagpoprotesta sila dahil kinuha ng rehimen ang isang bansang sagana sa likas na yaman. Sa kabilang banda, ang Israel ay kulang sa likas na yaman. Ang Iran ay isang bansa na may napakalaking reserba ng langis at natural gas, okay? Sa lahat ng aspeto, dapat may sapat silang kita mula sa bentang langis at gas para maayos matulungan ang mga Iranian. Ngayon, imbes na gamitin ang perang iyon para magtayo ng infrastruktura at tugunan ang pangangailangan ng kanilang mamamayan, ginagamit nila ang pera na iyon para pondohan ang mga dayuhang teroristang organisasyon, kabilang ang Hamas, kabilang ang Hezbollah, kabilang ang Houthis, at kabilang ang Hezbollah na nasa gitna at Timog Amerika. Ginamit nila ang pera para sa programang nuclear na armas. Ano ang naging resulta? Ang riyal, ang pera sa Iran, ay nagkakahalaga na ngayon ng mula 1.2 hanggang 1.5 milyong riyal kada $1. Okay. Wala nang halaga ang pera ng mga Iranian kaya hindi sila makabili sa ibang bansa o makalipad palabas dahil halos walang saysay ang kanilang pasaporte. Nag-aatubili ang mga tao tumanggap ng mga Iranian na gustong maglakbay at may sunod-sunod na pagkawala ng kuryente. Paano ito nangyayari? Isang bansang may langis at gas pero palaging nawawala ng kuryente at tubig. Malaking problema rin ang inuming tubig sa Tehran. Kulang sa tubig, kulang sa kuryente at wala ng halaga ang pera. Kaya itong panatiko at mapanupil na Islamikong rehimen ay nagdala lang ng pahirap at kabiguan sa mga mamamayang Iranian. At ang mga mamamayang Iranian, nasa ibang direction sila noong panahon ng pamumuno ng Shah bago ang Islamic Revolution noong 1979. Ngayon, ginagawa ulit ng mga taong nagpatalsik kay Shah noong 1978 at 1979 sa pamamagitan ng pag-aalsa at pagpunta sa lansangan ang ginawa nila noon. Ngayon, siyempre, ang Islamic Republic, naaalala nila ang nangyari noong 1978 at 1979, kaya may mga sundalo sila para supilin ang mga nagpoprotesta sa kalsada at pilitin silang bumalik sa loob ng kanilang mga bahay. Sinabi ni Pangulong Trump ilang linggo na ang nakalipas na may darating na tulong. At inaasahan ng mga tao na magpapadala si Pangulong Trump ng militar at magsasagawa ng mga pag-atake.
Pagkasabi pa lang niya na may darating na tulong, sabi ni Trump handa at nakaabang na kami. Siyempre, gaya ng nakita natin, inabot ng maraming linggo bago nakarating sa tamang posisyon ang napakalaking armadang ito. Nakita natin na dumating sa baybayin ng Israel nitong Biyernes ang Gerald Ford, pinakamalaking aircraft carrier sa mundo at sa fleet ng US. Ilang oras lang bago ang pag-atake, makikita mong gusto ng presidente na matiyak na tama ang lahat ng bahagi ng plano para magtagumpay ang pag-atake militar. Iniulat din na at malalaman pa natin ang higit pa tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. Ngunit iniulat na naghihintay talaga ang Israel at Estados Unidos para sa isang pagpupulong sa pagitan ni Khamenei at ng kanyang mga pangunahing tagapayo. Para magawa nilang umatake sa mismong sandaling yon, para mapuksa nila ang buong hanay ng pamunuan ng Iran, hindi lang si Khamenei mismo. Maraming consideration pero sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na paparating na ang tulong. Ayon kay Punong Ministro Netanyahu, ito na ang matagal ninyong hinintay na tulong. Sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na narito na kami at ginawa niya ang hindi nagawa ng ibang Pangulo sa 47 taon para magbigay ng tunay na tulong. Hinihikayat ang mga Iranian na tapusin ang nasimulan at sinabing darating ang kanilang sandali sa mga susunod na araw. Sana mabawi ang pamahalaan, mabawi ang bansa mula sa mapanil at panatiko nilang rehimen. Sa parehong usapin, napaka-interesante dito, may ulat sa Wall Street Journal na nagsasabing may mga Israeli hacker na nakapasok sa isang kilalang app ng panalangin. Tandaan, Ramadan kahapon sa Iran at nagkaroon sila ng access sa telepono ng milyong Iranian. Sa pagpasok, nagpadala ang Israel ng mensahe sa militar at miyembro ng Revolutionary Guards para hikayatin silang tumalikod at mag-alsa laban sa rehimen. Isa pa, sabi mong kulang tayo sa resources pero may teknolohiya naman tayo tulad ng pinakita natin sa mga telepono. Ngayon, nagpapadala ang mga hacker ng mensahe sa mga Iranian, sinasabing ito na ang tamang panahon. Hindi ka pani-paniwala. Hindi lang ito kinetic na digmaan o pisikal na labanan ng Air Force at ballistic missiles. Ito rin ay isang digmaan na nagaganap sa cybersphere. Siguradong makakasiguro ka na sinusubukan ng mga Iranian na umatake gumamit ng cyber attacks laban sa estado ng Israel. At ang Israel ay may cyber directorate para pigilan ang mga cyber attacks sa bansa. And may narinig tayong ilang ulat na maaring nagkaroon ng mga cyber attack. Sa tingin ko, naririnig ko ang mga sirena sa labas. Soundproof tayo. Ngayon makikita na ang Red Order ay nasa sentro at silangan ng Jerusalem. Hindi ko sure kung area natin yung tinutukoy na timog ng Jerusalem. Naririnig ko talaga ito kahit nasa soundproof studio tayo. Sige. Kaya sana magtagal ang gusaling ito na gawa lang sa paper mache dito sa industrial zone. Huwag mo talagang subukan yon. Hindi ko marerekomenda yon. Hindi ko rin alam kung dito yon pero naririnig ko siya mula sa malayo. Alam mo, gumaganti rin ng Iran sa Israel. Bukod sa missile strikes sa Israel, tinatarget din nila ang US bases. Sa pagkaintindi ko, tinamaan ng Iran ang 5th Fleet Headquarters ng US Navy at pasilidad sa Bahrain. Nakakita ako ng mga pag-atake sa United Arab Emirates at Qatar na tinatarget ang US base. May information ba tayo sa lawak nito? Naririnig ko pa lang ngayon, wala pa akong nakikitang nasugatan pero baka mas alam mo ang lawak ng pinsala. Pero gusto ko ring pag-usapan ang kahalagahan ng katotohanang tinatarget ng Iran, ang Qatar, UAE at iba pang mga bansang Arabo sa paligid nila. Ano ang masasabi natin tungkol dito? Bukod sa mga pag-atake sa Israel, sigurado akong karamihan ng ballistic missile ay pinaputok doon. Pero sa pagkakaintindi ko, halos kalahati ng mga missile na pinaputok ng Iran ay tinarget ang ibang mga band sa rehiyon. Sinabi mong tinamaan nila ang punong himpilan ng 5th Fleet ng US Navy sa Bahrain, kaya nagkaroon ng ilang pag-atake doon. May ilang pag-atake sa UAE, may pagsabog pa sa labas ngayon. Kakarinig lang natin. Tinamaan ng Iron Dome ang misil. Baka Iron Dome yun o direktang tinamaan sa isang lugar. Hindi talaga natin alam. Nasa soundproof na studio kami, kaya kung naririnig mo ang pagsabog dito, talagang malakas ang ingay. Medyo nayanig din ako. Hindi natin alam kung may kasunod pa. Nagkaroon ng maraming pag-atake sa loob ng Abu Dhabi at Dubai. Pinaniniwalaan na ang Burj Al Khalifa na isa sa pinakamataas na gusali sa gitnang silangan ay tinamaan din ang Fairmont Hotel. Nakita namin na tinamaan din ang paliparan sa mga bansa tulad ng Qatar. At sa tingin ko, maaring tinarget din ang mga paliparan at ang Emirates. Kaya nakita natin sa ngayon ang mga pag-atake sa Emirates, sa Bahrain at sa Qatar.
Mayroong isang missile na bumagsak malapit sa base ng US sa Iraq. Mayroong isang missile na bumagsak sa Jordan. Maring iyon ay isang sablay na dapat sanang makarating sa Israel pero hindi umabot. Sa palagay ko, may mga missile din na pinakawalan sa Kuwait. Makikita mong ito ang kanilang estratehiya. At sa tingin ko, pagdating sa presidente ng Estados Unidos, okay lang kung aatakihin nila ang lahat ng aming mga kapitbahay at lalo na kung aatakihin nila ang mga pasilidad ng US, sa palagay ko lalo lang nitong hihikayatin ang presidente ng Estados Unidos na makita ang matinding galit ng unang araw na mas lalo pang lumakas at dumami sa ikalawa at ikatlong araw at sa mga susunod pa. At sa puntong ito, hindi ko talaga nakikita ang anumang posibleng paraan para sa rehimeng ito na bumaba mula sa kanilang mataas na kinalalagyan. Sigurado akong itutodo na ng presidente ng Estados Unidos ito. May mga panloob na consideration din at ayaw niyang magtagal pa. Iyon ang tagumpay para sa Iran. Muli, nakikita natin paano umatake ang Iran sa buong gitnang silangan. Sa tingin ko, pinapakita rin ito sa mga Amerikano kung gaano kalaking puwersang nagpapagulo ang Iran. At ang presidente, kasama ang kanilang napakalakas na kaalyado, kahit maliit na kaalyado, ang Israel, ay magtutulungan ng mabilis hanggat maaari para tuluyang lumpuhin ang kakayahan ng Islamic Republic. Alex, mahalaga ring banggitin na hanggang ngayon hindi pa nakikialam ang Hezbollah. Wala rin tayong nakitang mga misil na pinaputok ng mga Houthi sa Yemen. Sana ngayon, hindi pa rin nakikialam ang dalawang pro-Iranian at suportado ng Iran na teroristang grupo. Oo, mahalagang tagumpay militar ito para sa Israel kahit ngayon pa lang ang sitwasyon. Hindi pa natin alam ang susunod na mangyayari. Pero naaalala mo na nabanggit ko na ang mga teroristang proxy ay ang mga harapang militar ng Iran. Ito ay isang estratehiya ng pagpapagulo sa rehiyon gamit ang mga teroristang proxy. Ang Hezbollah at Hamas ay particular na nilayon para guluhin ang Israel. Ang mga Houthi ay pangunahing pinunduhan para guluhin ang Saudi Arabia. Ngunit sa 2.5 taon ng digmaan, nakita nating nagpaputok ang mga Houthi ng daan-daang ballistic missile sa Israel. Kahit hindi sila gaanong nakapinsala, ibig kong sabihin, nandun ako sa paliparan ng tumama sa paliparan ang missile ng Houthi mula Yemen. Pero nagdudulot din sila ng malaking pinsalang psikolohikal. Tuwing kailangang magpaputok ng Israel ng anti-terrorista, anti-missile barrage, napakamahal nito. Kaya nagdudulot ito ng pinsalang pinansyal at psikolohikal. Sa ngayon, gaya ng nabanggit mo, ang Hezbollah, Houthi at Hamas ay hindi pa nakikialam. At ang ibig sabihin niyan ay napahina na ng Israel ang Hezbollah sa puntong ang calculation ng Hezbollah ay hindi nila kayang baguhin ang kabuuang resulta ng digmaang ito. Kung nakialam lang sila noong Oktubre 7 nang umatake ang Hamas na magagawa sana nila, iyon ang plano. Sabay-sabay sanang umatake ang Hezbollah, Hamas, Houthis at Iran para magdulot ng malaking pinsala sa bansa. Isa sa mga dakilang himala ng digmaan ay ang katotohanang nagpasya ang Hezbollah, Houthis at Iran sa mga unang oras na huwag makialam. At ang nangyari noon ay nagmobilisa ang Israel ng humigit kumulang 100,000 sundalo at ipinadala sila sa Hilaga, hindi lang sa timog sa Gaza, upang pigilan ang pagsalakay na iyon. Dito makikita natin na ang Israel ay nagpatawag sila ng 70,000 sundalo sa unang araw ng digmaan. Saan papunta ang mga sundalong iyon? Ang karamihan sa kanila ay papunta sa Hilaga upang pigilan at hadlangan ang Hezbollah mula sa pagsali sa digmaan. Ngayon ang Hezbollah ay inaasahang panakot na pipigil sa pag-atake ng Israel laban sa Iran at kanilang mga pasilidad nuclear. Napigilan ng Israel ang Hezbollah, proxy ng Iran sa hilagang hangganan na makialam. Malaking tagumpay ito pero kailangan pa rin nating magmasid at matuto. Samantala, alam mo, kahapon ng umaga si Qasem Naim na siyang pumalit kay Hassan Nasrallah ay mas mahinang leader kumpara sa kanya. Kahapon, hindi malinaw ang pahayag niya kung makikialam ang Hezbollah. Binanggit niyang may matinding parusa ang Israel at US pero di sinabi kung sino ang magpaparusa. Kanina lang nagbigay siya ng pahayag na hindi mananatiling walang pakialam ang Hezbollah sa aggression. Pero sa ngayon, hindi pa natin nakikita kung yun ba ay tunay na banta o kung nagsasalita lang siya.
Sa tingin ko, ang alam ni Naim at nauunawaan ng Hezbollah ay handa ang Israel sa senaryong makikialam ang Hezbollah. Iyan din ang dahilan kung bakit nakita natin bago ang misyong ito na aktibo ang Israel sa Lebanon, lalo na sa pag-atake sa mga Saudi port at launcher. Alam nila na kung makialam sila, tiyak na yon ang kanilang katapusan at hindi magdadalawang isip ang Israel. Iyan ang nangyayari ngayon. Malaking pagkakaiba ito kumpara sa mga naunang yugto ng digmaan. Ito na ang huling labanan. Walang atrasan. Gagawin ng Israel at Estados Unidos ang lahat para pabagsakin ng Iran, mga pinuno, kakayahang nuclear, ballistic missile at infrastruktura ng rehimen nito. Gagawin din nila ito sa Lebanon kung makikialam ang Hezbollah at posible pa rin gawin kahit hindi ito mangyari. Tama, oo, kailangan nating hintayin kung ano ang mangyayari. Alex, alam mo, malamang ito sana ang naging pangunahing balita ngayong linggo o ang pinakamalaking balita kung hindi dahil sa digmaan. Ang special na session ng Knesset at pagbisita ng pinuno ng India, Narendra Modi. Noong Miyerkules, tinawag ni Punong Ministro Netanyahu ang Punong Ministro ng India na higit pa sa kaibigan kundi isang kapatid sa kaniyang talumpati sa Knesset. Gaano kahalaga ang pagbisitang iyon lalo na't naganap ito isang araw bago magsimula ang lahat? Tama. Kaya may dalawang bahagi dito. Una ay ang kabuuang kahalagahan ng pagbisita kung walang digmaan na nangyayari. Pero pag-usapan muna natin ang timing ng digmaan at ng pagbisita ni Modi, alam mo, sa mismong bisperas ng labanan. Nandito si Modi noong Miyerkules at Huwebes, okay? At tama nga, pagsapit ng Sabado ng umaga, nagsimula ang digmaan na ito. At siguradong alam ni Modi na magsisimula na ang digmaan na ito. Maaring hindi niya alam ang eksaktong oras, pero alam niyang paparating na ito. And sa katunayan, alam naming mga taga-Israel na hindi magsisimula ang digmaan habang nandyan siya. Alam din niya na hindi magsisimula ang digmaan habang nandyan siya, pero sadyang dumating siya sa bisperas ng digmaan na ito. At sa tingin ko, napakahalaga na ipakita sa buong mundo na ang leader ng pinakamalaking population sa mundo at pinag-uusapan natin ang 20% ng population ng mundo, 1.4 billion na mga Indian na siya ay nakikiisa sa Israel at Estados Unidos sa kanilang digmaan laban sa Iran. Nagbigay ng maraming pahayag si Punong Ministro Modi sa Ingles at hindi sa Knesset. Isang makasaysayang talumpati mula sa unang punong ministro ng India sa Knesset, pati na ang kanyang mga pahayag noong Huwebes sa wikang Hindi. Pagkatapos pumirma ng 17 bilateral na kasunduan na tatalakayin natin mamaya. Sa parehong wika, tinalakay niya kung paano rin hinaharap ng India ang terorismo at na ang India ay may zero tolerance policy laban sa terorismo na walang doble pamantayan. At sinabi niyang ang India ay kasama ng Israel. Kaya sa tingin ko napakahalaga nito bilang isang senyales sa buong mundo na hindi naman laging naiintindihan ng mga kanluranin kung gaano kalaki ang India pagdating sa bilang o kung gaano kahalaga ang India sa pandaigdigang entablado. Pero binanggit ni Modi nang sinabi niya sa Knesset na ang India ay pinakamabilis lumago at malapit ng maging ikatlong pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ibig sabihin pagkatapos ng Estados Unidos at China, India ang susunod na pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Kapag tiningnan mo ang international na presyon laban sa Israel, BDS movement, boycott at arms embargoes, tama ba? Sabi ng mga Europeo, maaaring tumigil sila sa pakikipagkalakalan sa Israel. Tumingin ang Israel dito sa silangan, alam mo, sa kanan nila at iniisip, sige, gusto ninyong alisin ang merkado ninyo sa amin? May lumalaking merkado dito na may 1.4 billion na tao na walang kasaysayan ng antisemitismo. Hindi kailanman nagkaroon ng kasaysayan ng antisemitismo. Pinag-usapan niya ni Modi. Naiintindihan nila kung ano ang anyo ng Islamic fundamentalist na terorismo. Lumalaban sila sa terorismo at sumusuporta sa Israel sa digmaan nito laban dito. Dumating sila para magpahayag bago ang digmaan ng Israel at US laban sa Iran kaya malakas ang dating lalo na sa simbolikong antas. May mga kaibigan tayo, Alex. Madalas nating napag-uusapan ang mga tutol sa Israel at mga Hudyo pero sigurado akong may mga kaibigan tayo. Makasaysayan din ang pagbisitang ito. Mahalaga ring talakayin ang potensyal na pang-ekonomiya dito. Para sa Israel, isa itong bansang kulang sa kapasidad sa pagmamanupaktura. Ang India ay bansang may 1.4 billion na tao. Maaaring magtayo ang Israel ng mga pasilidad sa pagmamanupaktura sa India kahit saan, alam mo, at makakahanap ng napakamasigasig na lakas paggawa na abot kaya ang sahod.
Nakita natin na mas marami nang ipinadala ang India simula Oktubre 7 pati na rin bago noon. Karamihan sa mga tagapag-alaga ng matatanda ay mula sa India. At mula noong Oktubre 7, ang nakita natin ay ang pagpasok ng 10,000 manggagawang Indian sa sektor ng construction. Napalitan nito ang maraming manggagawang Arabo sa bansa. At ayon sa lahat ng kwento at nakausap ko na ang maraming developer, sinasabi nila na mas masisipag ang mga Indian kumpara sa mga Arabo na kadalasan ay, alam mo na, naglalaan ng maraming oras sa pag-inom ng kape habang nagtatrabaho, naninigarilyo at hindi gumagawa ng di kalidad na trabaho. At ang mga Indian ay dumarating at nagtatrabaho talaga sila at ginagawa nila ang kanilang trabaho. At kaya bahagi ng mga bilateral na kasunduang nilagdaan ay ang visa waiver para sa karagdagang 50,000 manggagawa mula India na papasok sa Israel. Pero para sa India mismo, sila ay isang ekonomiyang umuunlad at meron silang mga inhinyero, may talino sa India. Pero ang wala talaga doon ay ang tinatawag na technology incubator. Tinuturing nilang technology incubator ang Israel at inaaral ang mga problemang kinakaharap nila. Sa India, malaking issue ang tubig. Nabanggit natin na 20% ng population ng mundo ay nasa India. Meron lang silang 4% hanggang 5% ng pinagkukunan ng tubig sa mundo. Kaya may ilang rehiyon sa India na kulang talaga sa tubig. Alam mo ba kung ano pa? Ang Israel ay isang nangunguna, isang pandaigdigang leader sa teknolohiya ng tubig. Pinag-uusapan natin ang teknolohiya ng desalination, kung saan ang maalat na tubig ay ginagawang malinis na tubig. Pinag-uusapan natin ang drip irrigation, ibig sabihin mas kaunting tubig ang magagamit mo sa pagdidilig dahil imbes na buong bukirin ang dinidiligan, mismong mga halaman lang ang dinidiligan mo. Imbes na labis-labis ang pagdidilig sa mga bukirin at halaman, binibigyan mo ang bawat halaman ng eksaktong dami ng tubig na kailangan nito, ang tamang bilang ng patak ng tubig na kailangan ng halaman para lumago. Kaya nakakatipid ito ng maraming tubig. Meron kang desalination, meron kang pagtitipid, at meron ka ring pagre-recycle. Nangunguna ang Israel sa mundo sa pagre-recycle ng tubig mula sa imburnal. Sa Israel, karamihan ng tubig para sa agrikultura ay recycled or treated na tubig. Isa pa itong teknolohiya na maaring dalhin ng Israel sa India. May iba pang teknolohiya sa agrikultura na nagpapadali sa supply ng pagkain kaya hindi na malaking problema ang pagpapakain sa 1.4 bilyong tao. Bukod dito, mahalaga ang teknolohiya sa depensa. Hindi ka magiging pangunahing kapangyarihan kung wala kang malakas na militar, kaya mahalaga rin ang cooperation sa depensa. Makikita ang cooperation sa education. May 17 bilateral na kasunduan at isang seremonya noong Huwebes sa King David Hotel. Kasunduan, pagkatapos ng kasunduan, pagkatapos ng kasunduan, pagkatapos ng kasunduan ang pinirmahan ng dalawang bansang ito. Walang ibang bansa sa mundo na dumarating at pumipirma ng ganito karaming kasunduan. Sinabi rin ng dalawang bansa na magsisikap silang magkaroon ng kasunduan sa malayang kalakalan na sa tingin ko ay malaki ang epekto sa lokal na konsumo ng Israel. Mahal ang buhay sa Israel at nag-angkat ito ng produkto mula sa ibang bansa. Kung makakaangkat tayo ng produkto mula India, pati yung gawa natin doon at makapasok ito sa Israel na walang customs tax, malaki ang potential nito. Hindi niya ito nabanggit sa pagbisitang ito pero gusto ko talaga ang sinabi ng punong ministro noong huling bisita ni Modi sa Israel noong 2017. Sinabi niya na, alam mo, magkasama ang dalawang bansa natin ay kumakatawan sa halos 20% ng population ng mundo, tama ba? Alam mo, biro lang yon kasi ang 10 milyong population ng Israel ay di pa aabot sa margin of error ng census ng India na may 1.4 na bilyong tao. Pero sa tingin ko, ang ibig sabihin ng komento ay na ang ekonomiya ng Israel, kung ano ang naiaambag nito at kung ano ang naiaambag ng India at ng ekonomiya nito ay talagang nagkakatulungan. At ang lakas ng dalawang umuusbong na superpower na nagtutulungan ay hindi lang 1 plus 1 ay 2. Ito ay exponential. Habang naghahanap ng kaibigan ng Israel sa mundo, natagpuan nito siguro ang pinakamabuting kaibigan na maaari nitong makuha. Nasa off-the-record briefing ako kasama ang Foreign Minister ng Israel at ang mga sinabi niya ay mananatiling off-the-record. Pero isa sa mga sinabi niya na tingin ko ay ayos lang ibahagi dito ay kinikilala ng Israel na sa mga susunod na panahon bukod sa Estados Unidos at kay Pangulong Trump, ang pinakamahalagang kaalyado ng Israel ay ang Alemanya, Hapon at India. Kaya makikita mo ang paglago ng ugnayan na ito at sa tingin ko malakas ito para sa Israel. At sa tingin ko habang patuloy na umuunlad ang ugnayang ito, mapapansin ito ng buong mundo.
Iyan ang dahilan kaya gusto kong gawing pangunahing balita ito pero marami pa tayong ibang nangyayari ngayon. Ngayon lang natin natanggap ang balita ng direktang tama sa Beit Shemesh malapit sa Jerusalem. Malamang iyon nga ang narinig natin at posibleng hindi rin iyon kalayo. Narinig pa rin natin ang pagsabog dito at may nasaktan kaya dapat tayong magbantay. Bisitahin ang jns.org para sa mga balita tungkol sa digmaan at iba pa. Oo, masasabi kong mahusay ang ating pagbabalita. Ang team ay nagtatrabaho ng lampas sa oras kahit madaling araw ng Shabbat ay pumapasok para magbalita. Pinamumunuan ito ng aming news editor dito sa Israel, si Charles By Bellisler, na isang alamat pagdating sa kanyang pagbabalita. Pero meron kaming kamangha-manghang team na nagtatrabaho ng walang tigil, na nagbibigay sa inyo hindi lang ng mga facts, kundi pati na rin ng pagsusuri kung paano maintindihan ang mga nangyayari na napakahalaga. Maraming tao sa US at kanluran ang nagtatanong kung galit lang ba sa Israel ang mga demokratiko. Parang gusto rin nilang suportahan, alam mo na, may tinatawag na Red-Green Alliance kung saan may ilang progresibo na tila sumusuporta sa Islamic extremist gaya ng Hamas at mga nasa Gaza at Iran, kaysa sa mga individual na malaya, mapagmahal sa kapayapaan at nagmamahal sa demokrasya. May mga isolationist din sa Estados Unidos na ayaw masangkot ang bansa sa anumang military conflict. Kaya habang may tulak mula sa magkabilang panig na pilitin ng presidente at lahat ng iba pa na magpaliwanag o questionin ang dahilan para sa digmaan laban sa Iran, may JNS ka na nagbibigay ng real-time na mataas na kalidad na pagsusuri ng mga facts. Sa tingin ko, ito na ang pinakamahalaga. Sang-ayon ako sa iyo ng 100%, Alex. At isang huling bagay bago tayo magtapos, gusto ko lang batiin ka at ang iyong pamilya ng Purim Sameach. Alam mo, ang pista kung saan ipinagdiriwang natin ang katotohanang may isang Persyanong pinuno na nagtangkang lipulin ang mga Hudyo, magsagawa ng genocide laban sa mga Hudyo. Ngayon, matapos libu-libong taon, halos pareho pa rin ang sitwasyon. Isa na namang Persyano ang nagtangkang lipulin ang mga Hudyo at kanluran at namatay siya 2 araw bago ang pista, eksaktong Shabbat na binabasa ang kasaysayan ng pag-uusig sa mga Hudyo at ang kwento ng mga Amalekita. Hindi ka panipaniwala, parang hindi mo maisusulat o maiimbento ang ganito. Nangyari ito 2,500 taon na ang nakalipas. At hindi lang basta Persyanong pinuno ang lumikha ng isang imperyo mula Hodu hanggang Kush, mula India hanggang Ethiopia. Narito ka ngayon, may rehimeng Iranian na may mga teroristang proxy sa buong gitnang silangan. Mula Yemen na nasa dulo halos katabi ng Ethiopia hanggang sa mga probinsya malapit sa India. And ang pinuno ng rehimeng ito, ano nga ulit ang pangalan niya? Ang pangalan niya ay Khamenei. Sige. Parang halos kapareho ito ng pangalan ng Persyanong pinuno na gustong lipulin ang mga Hudyo sa kwentong ito 2,500 taon na ang nakalipas. Kaya may haman ka kay Khamenei na kamakailan lang napatay tulad ng sabi mo sa Shabbat na binabasa natin tungkol kay Amalek. At si Haman ay inapo ni Agag, ang hari sa aklat ni Samuel, na isang Amalekita na umatake sa Israel. Kaya makikita mo dito ang napakalaking relihiyosong kahalagahan. Nagsimula ang digmaan 2 taon at kalahati na ang nakalipas sa Simchat Torah, ang araw ng pagdiriwang ng ating Torah. At ngayon, umaasa tayo na matatapos ang digmaan na ito mismo sa pista ng Purim na magiging isang bubuo sa siklo at isang napakasayang okasyon. Ang Purim ay isang masayang pagdiriwang para sa mga relihiyoso at secular na Hudyo, isang napakasayang araw. At sana sa loob ng ilang araw mula ngayon, kaming dalawa ay nasa susunod na episode ng Jerusalem Minute. Kung hindi man sa susunod, sana sa 2 o 3 sumunod pa, alam mo na, ipinagdiriwang ang malaking tagumpay sa digmaan laban sa Iran. At sana nga na ang labang ito ang huling laban at isang huling laban na magdadala ng kahit isang henerasyon ng kapayapaan dito sa gitnang silangan na walang mga taga-suporta ng terorismo at ng kanilang mga proxy na terorista. Amen dyan. Purim Sameach sa lahat ng nanonood na nagdiriwang. Espesyal ang edisyong ito ng Jerusalem Minute sa JNS TV. Josh Hasten kasama si Alex Trayman, CEO ng JNS. Binabati ko ang mga nasa likod ng kamera na nagtrabaho kahit may digmaan para ma-film ang Jerusalem Minute ngayong linggo. Nagpatuloy sila sa studio kahit may mga sirena. Hindi ko inirekomenda o sinusuportahan yon pero sila ay talagang, ibig kong sabihin ito ba ay isang bulletproof na mesa rito? Sa susunod kunin natin ito. Sa tingin ko di matutuwa mga magulang ko pag nakita nila. Pero sina Aaron Wagalantern, Yuri Svetsky at mga producer nating sina Zach Sickerman, Esther Ed at Ryan Lishitz. Oo.
At sa mga ganitong sandali, kung sinusuportahan mo ang ginagawa naming trabaho at nakikita mo ang paglago, ibig kong sabihin, kung titingnan mo lang ang YouTube channel noong Oktubre 6, 2023, meron kaming 10,000 subscribers sa aming YouTube channel. Ngayon, may mga 325,000 hanggang 330,000 subscribers na tayo sa YouTube na nakuha sa loob ng 2.5 taon. Noong simula ng digmaan, wala kaming studio pero alam naming kailangan naming pagbutihin ang gawa namin kaya itinayo namin ito. Kung pinahahalagahan mo ang mga video na ito, ngayon ay may 14 kaming lingguhang video at iba pang karagdagang video. Marami talaga kaming nilalabas na video dito. Bukod pa sa lahat ng video ng mahusay na team ni na Yuri Svetsky at ng buong nabanggit mong grupo, meron din tayong mga bureau na nag-uulat ng balita sa pamamagitan ng mga nakasulat na artikulo. Dito sa Israel, pati na rin ang bureau sa Estados Unidos. Isa itong malaking operasyon. Sinusubukan naming palakihin ito at gawing isang matatag na puwersa upang mapantayan ang maling impormasyon ng media na kumakalat. Kahit pa ito ay pinangungunahan ng Al Jazeera sa Qatar or ng New York Times or ng BBC or ng CNN at ng AP at Reuters lalo na may matinding pagkiling laban sa Israel sa media. O kahit ibang Jewish media na hindi ginagampanan ang tungkulin nila at hindi natutumbasan ang mga maling media, ginagampanan ng JNS ang tungkuling ito. Kung sinusuportahan mo kami, bisitahin ang jns.org at i-click ang donate button para mag-donate. At alam mo, maganda ang mga donation na $18 at $100 at marami kaming natatanggap na ganyan at talagang pinahahalagahan namin ang mga iyon. Magastos ang operation kaya malaking tulong ang $500 o $1,000 para magpatuloy kami sa trabaho. And maaari mo ring i-click ang super thanks button na yan at mag-iwan ng donation sa pamamagitan ng YouTube din. Ayos yan. Sa lahat ng nanonood, mag-ingat kayo. Saludo rin ako sa matatapang na kalalakihan at kababaihan ng IDF na 24/7 nagbabantay at nagpoprotekta sa atin sa lupa, himpapawid at dagat. Purim sa mayach sa mga nagdiriwang. Sana magkita tayo ulit sa susunod na linggo at magdiwang dito sa Jerusalem Inn sa JNS TV. Magandang linggo sa lahat.